para nyo maintindihan mga kapatid, ang lalim nitong pinag-aaralan natin, babasahin ko ang 2:14 ng Ebreo. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Ayan. Ang Panginoon Kristo nagkaroon ng laman at dugo, nagkatawan tao siya. Ngayon, nung mamatay yung kanyang katawang tao, sa pamamagitan ng kamatayan nun, yung kamatayan niya kasi yun ang tutubo sa atin . Kaya pumayag ang ama mamatay ang kanyang bugtong na anak para matubos tayo ng kanyang kamatayan, yung ating kasalanan. Kaya sabi sa Biblia, ang Panginoon Kristo namatay sa laman upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na yon, yung kamatayan ng kanyang laman, malipol niya, matalo niya, mapanaigan niya ang may paghahari sa kamatayan, sa makatwid bagay ang diablo. Alam niyo mga kapatid, ang diablo pala, sa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, mayroong tinatawag na kamatayan. Ang naghahari dun sa kamatayan na yon ay ang diablo. Ako'y naniniwalang buo na itong kamatayang ito yung nakasakay sa kabayong maputla. Ito rin yung pagdating ng paghuhukom, ibubulid sa dagat-dagatang apoy na parusa. Itong kamatayang ito. Itong kamatayang ito na daig ni Kristo nang mamatay siya sa kanyang laman. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, malipol niya ni Kristo yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Natatalo ni Kristo ang diablo nang mamatay siya sa laman. Paano niya natalo ang diablo? Kasi yung kanyang kamatayan, dun natalo si Satanas. Gusto ni Satanas ang tao mapahamak. Ang gusto ni Satanas ang tao maimpyerno kasama niya. Pero sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, maililigtas niya tayong mga taong makasalanan. Nakasulat yun sa Korinto, iniligtas tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, noon palang mamatay siya sa laman, nadaig niya ang diablo na may paghahari sa kamatayan. Ba, ito palang diablo na ito. May pinaghahari ang kamatayan. Meron siyang under niya. Itong kamatayang pinaghaharian ng diablo, ito yung kaaway ng Diyos. Kasi kaaway ng Diyos si Satanas o ang diablo, kaaway din niya ang katagasunod ng diablo. Ito pong kamatayang ito na sinusundan ng Hades, ito po'y parehong nasa ilalim ng diablo. Kaya, nang mamatay ang Kristo sa laman, nagtagumpay siya sa kanyang sakripisyo, malilipol niya yung diablo na may paghahari sa kamatayan. Tandaan niyo mga kapatid, may kamatayang pinaghaharian ang diablo. Hindi siya mismo ang kamatayan, kundi may pinaghaharian siyang kamatayan. Para makita niyo lang ang punto, magbibigay ako sa inyo ng parallelism, no? Ang Diyos naghahari. Ang unang-unang pinaghaharian ng Diyos si Kristo. Kasi si Kristo'y hari. Ang Diyos ay hari ng mga hari. Si Kristo pinaghaharian ng Diyos. Nasa Biblia po yun. Ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. 11 ng unang Korinto 11:3. Ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So,
ang naghahari sa ibabaw ni Kristo ay ang Diyos. Ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat. Si Kristo na kanyang pinaghaharian, buhay. Sabi ni Kristo, ako ang katotohanan, ako ang daan, ako ang buhay. Si Kristo ay buhay. Nasa ilalim siya ng Ama, pinaghaharian ng Ama. So ang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naghahari sa buhay. Naghahari siya kay Kristo. Yun namang Diablo, na rebelde sa Ama, naghahari naman sa kamatayan. Kung mapapansin nyo, dalawang bagay na opposite. Ang Ama naghahari sa buhay na si Kristo, ang Diablo naman naghahari sa kamatayan na isang person sa ilalim ni Satanas. Uulitin ko. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naghahari kay Kristo na buhay. Si Satanas na rebelde sa Diyos sa kabilang dako, naghahari naman sa opposite ni Kristo. Si Kristo'y buhay, ang pinaghaharian naman ni Satanas, kamatayan. Yung kamatayan na yon is a spirit being. Yung spirit being na ang tawag ay kamatayan, sinusundan naman ng Hades na spirit being din. Na pagdating ng paghukom, ibubulid yung kamatayan at Hades na yan sa dagat-dagatang apoy. Dahil yun po ang pagbubuliran, paglalagyan sa lahat ng kaaway ng Diyos. Kaya dyan sa punto na yan mga kapatid, meron na kayong ideya, yan tinutukoy na kamatayan na sinusundan ng Hades, na pinaghaharian ng Diablo ay isang spirit being. Pati ang Hades, hindi simenteryo yan gaya ng turo ng saksi ni Jehovah. Spirit being din yan. Kaaway ng Diyos yan, dalawa na yan, ibubulid yan sa dagat-dagatang apoy. Ulitin natin ang Apokalipsis. Ano ang paliwanag mo rito? Saksi ni Jehovah ka. Na ang kamatayan at ang Hades, yung Hades ay ordinaryong simenteryo, dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Kalukuhan yan. Paparusahan sa dagat-dagatang apoy. Maling aral yan ang saksi ni Jehovah. Basahin natin uli ang 20:14 ng Apokalipsis. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Nakita nyo? Ito, simpleng mga talata, hindi naintindihan ng saksi ni Jehovah. Kung ang sino man, yung salitang sino man, ginagamit sa Grego ang salitang sino man o pronoun na tumutukoy sa person. Kaya kung ang sino man, person yan, hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ang ginamit po ay 80s. Ang salitang 80s. Ang kahulugan, if anyone or any, that is, if any man or thing, etc. Kaya, yun pong salitang 80s, nagtumutukoy sa person. Itinanslate sa Tagalog, kung ang sino man ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. In English, it says, and whosoever, the person ang tinutukoy, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaya alam nyo, may person yan. Person yang kamatayan at Hades na yan, na nakita ni Juan nakasakay sa kabayong maputla. Alam nyo, hindi pa naman ito pinaliwanag kahit ng Iglesia ni Juanalo, Katoliko, Sabadista, Saksi ni Jehovah. Hindi pa naman nila pinaliwanag yan ng ganyang tama sa Biblia.
Ako ngayon ang nagsasabi sa inyo sa magitan ng salita ng Diyos. Hindi ako nang aangkin ng karangalan, no? Ang Diyos ang may karangalan lagi eh. Ang tinutukoy ng Diyos dito na kamatayan at Hades na ibubulid sa dagat-dagatang apoy is spirit persons. Nasa ilalim ng paghahari ni Satanas na spirit person din. Ang mapapansin yung correlation, ang ama na espiritu naghahari sa kanyang anak na spirit din. Kasi spirit person din si Kristo eh. Sabi niya, ako ang buhay. Ang ama naghahari sa buhay. Ang demonyo naman naghahari sa kamatayan. Yung kamatayan na yon, spirit person yon, na pagdating ng araw, lilipulin, ibubulid sa dagat-dagatang apoy kasama yung Hades na sumusunod sa kanya. Yan ngayon ang tutulan nyo. Mga iglesia ni Manalo, magpaliwanag kayo dyan. Antayin ko ha. Mga iglesia, yung mga nasa internet na mga tik-tik. O magpaliwanag, sabihin nyo sa mga pastor nyo, paliwanag nyo yan. Bakit ibubulid sa dagat-dagatang apoy ang kamatayan at Hades kung hindi mga person yan? Ha? At kung yan ordinaryong libingan, mga saksi ni Jehovah, lahat ng matatalino nyo sa Amerika, pasagot nyo. Bakit ibubulid? Yung ordinary grade, common grade, bubulid sa dagat-dagatang apoy para parusahan walang hanggan. Kundi isang dakot na sirayang nagturo sa inyo niyan. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa trabaho nitong kamatayan. Ito pala magkakalat ito ng salot. Gutom at taba, ugera at ganid sa lupa. Maghintay kayo mga kapatid. Hindi lang po ang salot ang mamunirwisyo sa mundo, pati mga ganid sa lupa. Gaya ng mga asong bundok, no? Yang asong bahay na yan, no? Yang mga asong kali na yan, maaaring magkalat din yan ng kamatayan. Yang mga, basta ganid na hayop, yung ganid yung mga carnivore eh. Yung tawag na carnivore. Kumakain ng kung ano-anong mga bagay. Di ba kagaya nung baka, yung baka ano yun eh, hindi yun ganid eh. Baka domesticated yan eh. Yung baboy, hindi naman ganid yan eh, no? Hindi pernocious ba yun? May tawag na iba ron eh. Sa Portuguese eh. Basta yung ganid na hayop, magkakalat din ng lagim yan. Intayin lang ninyo. Nakikita nyo ang katuparan. Pero ang ating pagtuunan ng pansin, ang isang gagawin nung kamatayan na spirit person na nakasakay sa kabayong maputla, magkakalat yan ng salot. Di ba kayo nakakahalata ngayon mga kapatid? Lahat ng ano ngayon, nagsasabi na yung salot na yan na dumating, yung corona na yan, salot na napakatindi. Parang, kasi sa lupa, marami nang naging salot eh. Noong matagal nang nakakaraan, naging salot yung pneumonia, yung influenza. Nakapatayan ng mahigit na 40 milyong tao ayon sa tala ng kasaysayan. Yung bubonic plague, yung salot na daladala ng mga daga, nakapatay na rin ng napakarami. Nagtatrabaho na pala nung araw pa itong nakasakay sa kabayong maputla. Basahin nga natin yung influenza pandemic, kapatid na Daniel, noong 1918. The influenza pandemic of 1918 to 1919 killed more people than the Great War, known today as World War I, at somewhere between 20 and 40 million people. It has been cited as the most devastating epidemic in recorded world history. More people died of influenza in a single year than in 4 years of the Black Death bubonic plague
from 1347 to 1351, known as Spanish flu or La Gripe. The influenza of 1918 to 1919 was a global disaster. Ano? Ngayon, yan po influenza, yan ang kung tawagin nating normal ngayon ay trangkaso eh. Oh. Nakapatay pala yan ng napakaraming tao, 4 na milyong tao, 40 milyong tao. Sa buong mundo. Ngayon, ang prediction ng isang Harvard professor yata yung nabasa ko, maaari raw maka-epekto itong corona sa 70% ng mamamayan ng mundo. 70% of world population maaaring maapektuhan ng corona. Yung virus na yan. Yung salot na yan. Ibig sabihin lang mga kapatid, alive na alive yung nakasakay sa kabayong maputla na ang pangalan ay kamatayan. Naghahasik ng lagim ngayon sa mundo. Tandaan nyo, 4 ang gagawin niya. Maghahasik siya ng tabak o magpagpapatayan ng tao, gera, at maghahasik siya ng gutom, at maghahasik siya ng salot, at maghahasik siya ng kamatayan sa pamamagitan ng mga ganid na hayop sa lupa. Basahin nga natin yan sa English, kapatid na Daniel, at saka sa Kastila. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them over the 4th part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. Imire y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, y con las fieras de la tierra. Ang sabi sa Cebuano, ug nakita ko, ug aniya karon usa ka kabayo nga maluspag, ug ang nagakabayo niini may ngalan nga kamatayon, ug nagasunod niini ang Hades, ug gihatagan sila sa pagbulutan sa ikaupat kabahin sa yuta, sa pagpatay pinaagi sa espada, ug sa gutom, ug sa kamatay, ug pinaagi sa mga mananap nga mapintas sa yuta. Sabi sa Kapampangan, ikit kot oy ni, meto nga kabayong maputla at itang makalukluk babo na, ing lagyo na kamatayan. Ing Hades, tutukiya kaya, deti mi pagkalublang kayo pa yan, king kapat ng dakening labwad, bang makapakamate, king sandata, king danup, king kamatayan, at karing may maliap ng lasip ning labwad. Kay Lucano, ket kimitaak, ket kimitaak, ket adtoy, timay sa kabayo anabusag, ket day di adda nagsakay ken kuana managan idi itipatay. Ket ti Hades sumursurot ken kuana, ket naited kadagitoy ti panagturay iti pagkapat ti daga, tapno agpapatay da babaen ti kampilan, ken ti bisin, ti anghel ken kadagiti narungsot nga animal ditoy daga. Asin ako naghiling, asin uya, ang sarong malungsing kabayo. Asin ang nangangabayo diyan, igwanin ngaran na kagadanan. Asin ang Hades nagsunod sa iya. Asin itinao sa inda ang kapangyarihan sa ikaapat na kabtang kandaga na manggadan sa minasbad, asin sa gutom, asin sa kagadanan, patin sa mga mabangis na hayop sa daga. Kag nakita ko, kagyari karon, ang kabayo nga maluspad, kag ang nagasakay sa sini,
ginahingalanan kamatayon. Kag ang Hades nagasulod sa iya, kag ginhatagan sila sing pagbulutan sa ikapat nga bahin sang duta sa pagpamatay sa espada, kag sa tigulutom, kag sa kamatay, kag paagi sa mga sapat nga mapintas sang duta. Yan. Yan po ang makikita natin ngayon na isa dyan ay sa mga mangangabayo na yan, pinakyaw niya lahat ng masasamang pampatay sa tao. Pati mga hayop na ganid, pati gutom, pati tabak, gera, no? At salot. Mga kapatid, ang salot, yung mga nangyayari ngayon na kung mapapansin nyo, itong kamatayan na ito na nakasakay sa kabayong maputla, nakasakay ito sa kabayo. Ang ibig sabihin, mabikalat. Di ba sinabi ko na sa inyo raan? Kaya kabayo, para mas mabilis. Kasi nung panahon na yon, ang mas mabilis na form of transportation ay kabayo. Kasi kung ilalagay doon, nakasakay sa eroplano, hindi maintindihan ng mga tao 2,000 years ago, wala namang eroplano noon. Pero wala tayong kamalay-malay ang eroplano ngayon. Ang lalong pinakamahalaking maghasik ng lagim na ginagamit nung nakasakay sa kabayong maputla, yung kamatayan na tinatawag na sinusundan ng Hades. Kaya nakita nyo mula sa China, kumalat na ng kumalat halos sa lahat ng lugar sa mundo. Napakabilis ng pagkalat. Talagang nangangabayo nga. Ay hindi mo naririnig yung tigidig, 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 tigidig. Wala ka narinig no, kapatid, ano? Nakikita mo resulta. Manood ka lang ng balita, magbasa ka, makikita mo na kumakalat talaga. Talot na yan. Ngayon, kaya ko po ito inunang sabihin sa inyo. Hindi po tayo matatapos ngayon dito kasi mahaba po ito Meron pa nga sayang ikakalat na gutom. Alam nyo, itong gutom na ito, mangyayari na rin ito ngayon ng mas matindi. Alam nyo kung bakit? Dito lang sa Brazil, ang mga ekonomista ng Brazil na-predict na mahihirapan ang mga tao rito ngayon sa paninda. Napakarami kasing panindang galing sa China. Nanggagaling sa China papunta ng Brazil. At napakaraming negosyo ng Brazil papunta naman ng China. Sarado ngayon ng China. Hindi pwedeng pumunta at hindi pwedeng ewan ko lang kung may nakakalusot. Diyan daw sa may La Union Ang Fernando ba yun? Meron daw dumaong dyan na galing sa China na dala-dala fertilizer. Tinan nyo naman itong ating mga nagbabantay. Galing sa China, direkto pinapunta dyan sa San Fernando. San Fernando ba yun? Nabalitaan ko. Nagbabantay kasi ako ng balita mga kapatid. Pinapalusot yung ganyan. Dapat pinapalusot yan Dala-dala raw, abono raw yata o fertilizer. Galing sa China, direkto, pinapunta dyan sa San Fernando. La Union ba o kalimutan ko kung anong lugar Pakitignan mo nga. Hindi sa Bacolod, sa mga Ilocano. Kaya ingat kayo, mga Ilocano. Merong nakalusot dyan na isang barkong galing sa China. Ito ngayon dapat maintindihan natin, mga kapatid. Kumakalat itong salot na ito. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo. Pag halimbawa, meron ka nang nararamdaman na mas inuubo ka na, nilalagnat ka, masakit ang ulo, magpatingin na agad kayo, mga kapatid. Patingin na kayo. At huwag na kayong makihalubilo sa iba. Para huwag na nating maihawa kahit yung pamilya mo, kahit yung mga mahal mo sa buhay,
o kahit yung mga kasama mo sa opisina, magpatingin na agad kayo. Madali lang naman ang ginagawa nila eh. Kukuha lang sila ng bulak, ilalagay doon sa lalamunan, kukuha ng kaunting laway para malaman kung meron ka ng sakit. Una, yung nagkaroon ng mga contact sa maraming tao, hindi mo naman alam kung ano-ano na yung mga nandoon. Ingat po kayo. Yan na po kasi ang nangyari sa Italia, nangyari sa Japan, nagkahawa-hawa na. Wala naman sa Japan nung araw eh, nung isang linggo, nung isang buwan. Kaya lang yung Diamond Princess, ayaw sana nga papuntahin ng Japan doon. Gusto nilang mag-dock o pumarada doon sa Japan. Kasi nga may sakit. Ayaw sana ng Japan. Pero siguro dahil sa gusto rin ng Japan makatulong, pumayag sila na nag-dock doon sa Yokohama yata, sa port ng Yokohama. Ayun, nagkaroon ng yung mga may sakit doon sa Diamond Princess, sa barko, dinala na sa mga ospital sa hapon, kumalat na sa hapon. Yun namang nasa Italia, isang galing sa China, pumunta ng Italia, ayun, nahawa na yung mga taga-Italia. Ganon din yung nangyari sa Middle East. Pati nga yung vice-presidente roon, meron na rin ganon. Ingat po mga kapatid, nasa Biblia po yan eh. Natutupad na yung mga hula sa Biblia na merong puwersa ng kasamaan na gustong magpahamak sa mga tao. Ang atin pong pag-asa ay ang proteksyon ng Diyos. Pero mag-ingat po tayo. Huwag natin kagaya nga nung sinabi ni Judas. Ni Judas sabi kay Kristo, kung anak ka ng Diyos, hindi ba sabi ng Diyos, puproteksyonan ka? Magpatihulog ka, sasaluhin ka ng anghel. Sagot ng Panginoon Kristo, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong tuksuhin, huwag mong subukin. Nangako siya at puproteksyonan ka niya. Kung ikaw mismo ngayon ang nagpapatihulog, sinasadya mo na, mali yun. Mali yun. Yung pag-iingat pa rin ang kailangan natin, mga kapatid. Unang-una, ang pagtitiwala sa Diyos at ang pananalangin, kasi lumalaga na po eh. Bibiro nyo, pati po yung mga flight stewardess. No? Hindi niya alam na meron pala siyang sakit. Sa eroplano siya, nagbiyahe siya mula Korea, nakarating pa siya ng Amerika, nakarating pa siya ng Australia, hindi niya alam, nagkakalat na siya ng lagim. Sinasakyan na siya nung nakasakay sa kabayong maputla. Kakalat na siya ng lagim. Kasi sa eroplano, kulong na kulong yan eh. Madalas sa hindi, yung nakatabi o kaya yung nakasalamuha, yun nga dun sa Singapore merong virus, dumalo sa pagkakatipon. Galing sa China. Dumalo siya sa pagkakatipon. Meron daw mga 1,000 yung dumadalo ron, nahawahan niya na yung mahigit na 600 ngayon. Yon. Kaya, kung halimbawa galing sa mga lugar na apektado na, ingat na kayo mga kapatid. At yung mga kapatid, ang aking pamanhik, merong uuwi sa Pilipinas, galing sa Hapon, galing sa China. Naku, wag muna kayo umuwi sa bahay nyo. Mag-ingat kayo. Kasi yung inyong mga mahal sa buhay, maaaring hatiran nyo ng salot na yan. Kitang-kita nating nagtatrabaho yung nakasakay sa kabayong maputla. Gusto ko lang maintindihan, Sis Luz, kung naintindihan ba ng ating mga bisita dyan. Tanungin mo nga si Doktor kung naintindihan niya yung kamatayan at Hades, hindi yun yung literal na kamatayan at hindi yun yung literal na common grave na itinuturo ng saksi ni Jehovah, Sis Luz. Opo. Hindi rin yun yung impyerno. Kasi yung ng kamatayan at Hades, hindi impyerno yung ibig sabihin. No? Kasi ibubulid nga sila dun sa dagat-dagatang apoy no? Opo.
Sige po, Doc, ano po ang sagot niyo doon sa tinatanong ni kapatid ni Eli? Magandang gabi po sa lahat. Ang pagkaintindi ko po, yung kamatayan na sinasabi na sa kabayong maputla, ito po ay spirit being. Kasama po na sumusunod sa kanya yung Hades ay isa rin pong spirit being na itong si kamatayan ay kontrolado ni Satanas ng Diablo at saka ito pong Hades na sinasabi na sila po ay maghahari sa ika-4 na bahagi ng lupa at sila ay maghahasik ng kamatayan sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot at sa mga ganid na hayop. Ano pa ba? Ayun. So, Yun lang po. hindi po yun yung physical na kamatayan. Hindi po yun ang physical na kamatayan. Yun po yun ang, kumbaga, yun ang ano ng Diablo. Ang kasama ng Diablo. Kasama rin po ang Hades. Ayun, salamat. Kapatid na doktor, may tatanong ako sa iyo, kapatid na Dr. Anselmo. Mula nung ikaw ay manood sa ang dating daan, dumalo ka sa Bible exposition, dumalo ka sa indoctrination session, hiningan ka ba ng abuloy, kapatid na doktor? Wala po akong natatandaang may humingi sa akin ng abuloy. Nung nag-aaral tayong Bible study, doktrina, di ba kapatid, wala naman, Wala naman po. Sa totoo lang po, Alam kasi kaya ako tinatanong, doktor, eto yung isang nakikinig na nakamonitor sa atin, siguro tik-tik ng demonyo ito. Pakibasa mo nga yan sa kapatid na Luz. Eto, si Wency Isais, laki ng abuluyan dyan. Ubos pera. Ayan, minsan lang ako manood dito kasi baka singilin ako ng abuloy sa panonood. Oh, paano kang sisigilin ng abuloy kung di ka sinungaling? Nanonood ka sa computer, sino maniningil sa'yo? Hindi mo, kanino bang miyembro yan? Tingnan mo sa Facebook kung kaninong miyembro yan. Yung mga nag-post ng ganyan, karaniwan, Iglesia ni Manalo, membro ni Kibuloy, ang tindi niyong magsinungaling. Wala tayong ganyan, di tayo naniningil. Tanungin mo lahat ng... Ang ating guest ngayon sa buong Pilipinas, hindi kasama yung sa iba-ibang bansa. Sa Pilipinas kasi nare-record kasi may mga coordinating center. Halos 10,000 ang ating guest. Halos 34,000 tao. Sa internet, 21,000 mahigit. Meron ba kami sinisingil? Hindi mo kung sino ka man. Hindi nung nagturo ng kasinungalingan sa'yo. Siguro, miyembro ka nitong kabayong maputla. Sana magsisi ka. Tawa ang kanawa ng Diyos, kasinungalingan niyang inihahasik mo sa internet. Magsisi ka sana. At kaawa ang kanawa ng Panginoon dahil alam na alam mo nagsisinungaling ka. Sino namang manonood masisingil? Paano mo sisingilin yung nanonood? Nasa sarili mo kang bahay, nasa sarili mo computer. Tapos ubus pera raw. Hindi totoo yan. May merienda nga rito, wala nga singilan May merienda pa Di kagaya sa inyo. Yan ang dapat nating maintindihan. Sino yan? Yang Wency na yan. Lagay mo nga ang itsura niyan sa lagay mo nga sa sa screen para alam natin kung sino yung Wency na yan.
tinatago. Bata ang inilagay na profile picture. Hindi naman magagawa ng bata yung kasinungalingang ganyan. Gawa ng matanda yan, hindi ng bata. Kaya, pero punta natin yung iba, Sis Luz. Biyaan na lang natin siya. Maawa nawa sa iyo ang Panginoon para mailigtas ka sa kasinungalingan. Opo, sige po. Si kapatid na Sheila Torres, isang Jehovah's Witness. Ayan, kapatid. Ikaw po, ayan, nandito ka ngayon. Sinisingil ka ba ng abuloy? Hindi po. Ayan, hindi. Ito pinag-aaralan natin ngayon, naintindihan mo po? Medyo po. Ano po ang naintindihan nyo? Yung nakuha nyo po? Yung tulad nga po kanina, yung about po sa Hades. Kumbaga yung Hades po, parang inahintuludan din po siya ng sa Katoliko. Kasi po, di ba po tulad nung kanina sa Apokalipsis na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan po, pilit pong itinuturo ng Katoliko yung pagsamba sa rebulto na alam naman po nila na masama pala yun. Bakit po pilit pa rin po nilang itinuturo? Kumbaga po yung nagsisilbing Hades doon, yun po yung mga tagapakinig. Kumbaga yung kamatayan naman po, yun yung mga pilit na nagtuturo ng mali. Parang ganun po yung way na naintindihan ko po. Yung kamatayan, sa pagkaintindi mo, yun ba yung... Salamat kapatid, saksi ni Jehovah pala siya. Salamat sa pagdalo sana dalo ka uling madalas para makita mo yung aming punto. Islos? Apo, sige po, isa pa. Dito naman tayo sa Caloocan City. Si kapatid na Dexter. Oliko. Kapatid na Dexter. Ay, salamat po sa Diyos. Sige po kapatid, itong pinag-aaralan natin, naintindihan niyo po? Dugtungan ko lang po yung sinabi ng babae. Sige po. Nawala ako. Yung pong kamatayan at saka Hades, ano po ang nakuha nyo, ang pagkaintindi po nyo doon sa pinag-aralan natin? Sa kamatayan po. Opo. Hindi, duktungan ko na lang po yung sinabi ng babae. Relate po ito dun sa sa dasal. Sige po, sige po. Sis Luz, bakit wala? Hindi namin siya nasasagap. Ako, Luz, dito sa amin wala hindi raw naririnig. Caloocan, hindi po kayo naririnig. Sige, susunod na. Pinakamarating dito sa amin, Sis Luz. Opo. Sige, sige po. Born again naman tayo sa Pilar, Bataan. Sa Pilar muna tayo. Kapatid na Luisito Hernandez, sa Pilar, Bataan. Magandang gabi po. Salamat po sa Diyos. Ayan, kapatid. Itong pinag-aaralan natin ngayon, dito sa kabayong maputla, yung nakasakay sa kabayong maputla na kamatayan. Ano po ang pagkaintindi nyo doon? Ang pagkakaintindi ko po, yung kabayong maputla, nangyayari po sa atin ngayon. At yun nga po, pinilalagan na po niyo yung kamatayan. At yung mga pagkakaroon ng yun nga po, saka po din sa yun lang po, pagkakaintindi ko sa yun, sa mga sakit po na lumalaganap ngayon, yun nga po sabi ni na nakakamatay sa tao, yun po. Ayan. Ito po ba narinig nyo na po sa Born Again? Naituro ba ito sa Born Again? Ayun ngayon ko lang po narinig. Ayun. Salamat sa Diyos. Naintindihan niyo po. Sige, sa Davao del Norte tayo, kapatid na Cheryl Guardados. Kapatid na Cheryl, isang Katoliko. Ako po si Cheryl Guardados, isa pong Katoliko. May tanong ko lang po, ngayon ko lang po narinig yan tungkol sa yung kabayong
maputla. Medyo hindi ko po naintindihan masyado. Sorry po, yan lang po. Ano po yung naintindihan niyo? Yung kamatayan po at saka yung Hades, naintindihan niyo po yon? Pasensya, hindi po masyado naintindihan. Masyado naintindihan. Maaari kasi hindi natin nababasa lagi sa kapatid na Luz, kasi hindi nababasa palagi sa iba-ibang wika. Kaya nga ako minsan, kahit nakakahaba sa oras, gusto ko nababasa sa iba-ibang wika. Mahirap talaga maintindihan basta-basta kung puro Tagalog ang ating babasahin. Salamat kapatid na dyan sa Davao del Norte. Po, yan po, Brad Eli. Oo. Pero at least nakuha ng ibang mga kapatid na yung kamatayang tinutukoy doon at saka yung Hades, hindi yun yung literal o common grave na itinuturo ng saksi ni Jehovah. Hindi. Yung Hades dyan o yung Sheol doon sa Hebrew Bible, hindi yan yung common grave. Ang Hades ay mayroong, sa Biblia kasi, mayroong dala-dalawang kahulugan ng kuminsan ng mga bagay Kagaya halimbawa nung kamatayan, minsan tinatawag yun na tulog, natutulog. Hindi ibig sabihin literal na tulog na pwede mong gisingin. Tulog yun na ang Diyos lang ang pwedeng gumising. Ngayon, ganun din yung salitang kamatayan sa Biblia. May iba-ibang kahulugan yan. Dapat alam mo, depende sa konteksto at saka sa mga salita ng Diyos kung ano ang kahulugan ng kamatayan. Yung ordinaryong kamatayan, kamatayan ng katawan yun. No? Pero itong kamatayang nakasakay doon sa kabayong maputla, kaaway ng Diyos ito, naghahasik ng lagim sa lupa sa buong mundo. Ngayon, ganun din naman yung salitang Hades. Yung Hades, may kahulugan yun na libingan. Pero hindi ang libingan, isang klase lang. Merong libingan na literal, libingan ng katawan ng taong namatay. Pero merong libingan na ang inililibing kaluluwa. Kaluluwa ang nililibing. At kaluluwa ang pinapatay. Meron kasing ganong mga pangyayaring nakasulat sa Biblia. Ang gusto ko lang namang maibahagi sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga intelligent and serious students of the Bible, magkaroon kayo ng pag-iisipan na hindi laging ang ating pag-iisipan yung mga paliwanag na paligaw-ligaw ng maraming iglesia. Nakita nyo naman, doon pa lang sa kabayong maputi pagkakapareho na silang mali Sa Katoliko, yung kabayong maputi, ang nakasakay si Kristo raw yun. Sa 6 ng Apokalipsis. Sa saksi ni Jehovah, si Kristo raw yun. Sa Iglesia ni Manalo, si Kristo raw yun. Tapos, ganun din sa iba-ibang iglesia, nagkopya-kopya sila. Pero nung mapag-aralan natin, napakaraming naliwanagan sa iba-ibang panig ng mundo, ang comments nila, ngayon ko lang napansin yun. Ngayon palang kabayong maputi sa 6, iba doon sa kabayong maputi sa Kapitulo 19. Kasi si Kristo nakasakay sa kabayong maputi, sa Kapitulo 19, ang kasamahan niya, isang hukbo ng mga kabayong maputi. Ito naman nasa Kapitulo 6, nakasakay sa kabayong maputi, ang kanyang mga kasamahan o kabarkada, iba-ibang kulay na kabayo. Itim, pula, at saka maputla. Dahil nga ang ating tinatalakay. Wala lang po tayong panahong dire-diretso para ating matapos yan sa panahong ito. Kaya inaanyayahan ko po kayo, mga kapatid, sa susunod nating Bible study. Sana nakinabang kayo, lalo na yung mga nag-aaral sa internet. Huwag po kayong padadala doon sa mga, kagaya nung sinasabi nung Wensi na yung Isais Wensi. Iglesia pala ni Manalo yun. Ayon sa impormasyon natin.
ubus pera raw dito sa atin pag nanood ka, sisingiling ka. Hindi mong magsinungaling? Yan ba tinuro sa'yo ni Manalo? Patawarin ka ng Diyos. No? Walang singilan dito sa Bible study at saka wala rin dito singilan sa doktrina, sa mga Bible exposition. Walang singil dito. At hindi totoo na ubus pera dahil dumalo ka, na ubus ang pera mo. No? Hindi ka naman dumadalo sa amin eh. Kaya siguro, ang nadaluhan mong ubus pera, yung iglesia nyo. Iba gano'n ang possibility, Sis Luz, ano? Opo, totoo po yun. Dahil sa kanila, napakaraming abuloy eh. Napakarami nilang kinokolekta. Kaya sa kanila, ubos ang pera ng miyembro. Pero dito, saksi ang mga bisita natin. Nandito ngayon sila. Wala po tayong kinokolekta sa kanila. At mamaya, may pamerienda pa tayo. Gabi-gabi yan. Pagka may pagkakatipon dito, doktrina, Bible study, Bible exposition, may ipinahahandang pagkain si kapatid na Eli para sa ating mga bisita. Sa inyo ba? Meron, Wensi? Meron ba sa inyo? Baka ikaw, ubus na ang pera mo dahil abuloy ka ng abuloy dyan. May laga ka pa, meron ka pang tinitipon construction, meron ka pang pagpapatayo ng kapilya, buklod, kadiwa, etc. May pabilin pa. O, yan. Diyan, ubos ang pera mo. Pero dito, hindi totoo yung sinasabi mo na yan. Sinungaling ka. Sige, awatin mo na sa kapatid na Luz, kapatid na Daniel. Sige po, at tayo po ay muling maganyaya para sa ating live na Worldwide Bible Exposition, God willing.